Hello guys! Welcome back to my channel and this is Cha. Kung naghahanap ka at napadpad ka sa videong ito ng sign kung paano mag-apply abroad, now this is your sign kung paano mag-apply papuntang Qatar. So guys, let's start. We have two ways paano makapunta ng Qatar. First way is through agency sa Pilipinas. Second is what we call freelance visa. So, I'll discuss with you the first one kung maghahanap kayo ng agency sa Pilipinas. But before that, please make sure na inyong mga a-apply ang agency sa Pilipinas is legit and hindi sila humihingi ng mga placement fee. Kasi may mga ibang agency na hindi legit, nahihingan kayo ng pera para lang makapunta dito sa Qatar. So, what I know is there are many agencies na nag-offer ng magagandang work here abroad, not just in Qatar but all over the world. EPAMS. I think you know about EPAMS. Isa to sa mga legit na agency na nagpapapunta ng mga Pilipino abroad. So, before, meron kasing tinatawag dito na working visa or we just say business visa, na pagdating mo dito is mapapalitan yung visa status mo into working visa kapag nakahanap ka ng trabaho dito. But that was before, during 2018. But after that, na tayong tinatawag ngayon na QVC or your Qatar Visa Center, which is located in Pasay City. I think it's near Mall of Qatar. I don't know exactly where, but that's what I heard. It's in Pasay City. Kasi hindi naman ako nag-process before doon kasi I'm here in Qatar since 2017 and wala pang Qatar Visa Center noon. I believe itong QVC is nangyari noong 2018 before pandemic. So, before it's easier to go to Qatar kasi pwede kang magkaroon ng visa or we call it business visa for 3 months. Same sa ginawa ko before. Then, naghanap ako ng trabaho dito noon. Then, it is transferred to working visa without going back to Philippines. So, ayun. Yung para bang naghanap ka muna ng work dito, tapos tsaka ka magkakaroon ng visa. But, unlike this time, meron na tayong QVC. Yun nga yung sinasabi ko na lahat ipaprocess na with your QID para makapunta ka dito. So, ayun. That's the first option para makapunta ng Qatar is to get a legit agency. Madami tayong agency na makakita sa Pilipinas na nag-o-offer ng magagandang trabaho. So, you just check in POEA or I think there is a DMW na ngayon. Lahat ng mga legit agency na nagpa-process ng mga work abroad. So, yun. The second option is ang tinatawag nating freelance visa. Freelance visa is like same procedure or same process with the Qatar Visa Center. Kasi lahat ng mga documents mo and all is kailangan mo talagang i-process sa QVC bago ka makapunta dito. Ang pinagkaiba lang is yung freelance visa is ikaw yung maghahanap ng visa mo sa Qatar. So may mga businesses kasi dito na meron silang ino-offer ng mga freelance visa. Like freelance, we call it freelance kasi wala kang specific job. Pero bibigyan ka ng mga all your necessary documents para makapunta dito. Mapalabas na ikaw ay magwo-work sa Qatar. But in fact, pagdating mo dito is dun ka pala maghahanap ng trabaho. Do you get what I mean? May ibibigay sa yung visa na nakaspecify doon yung job mo. Pero pagdating mo dito is hindi talaga yun yung job mo. Parang kinuha mo lang siya just for your stepping stone para makahanap ng ibang work dito sa Qatar. Kasi once na meron ka ng visa and all in QID, it's easier for you to transfer your visa to other companies. It's too risky getting a freelance visa nowadays because actually right now, walang magandang trabahong may offer ang Qatar sa inyo.
Kasi most of the people here, most of the OFWs, nag evacuate na, nagpupunta na sila ng ibang countries dahil wala nang mga trabaho ngayon after nung FIFA. Kasi before FIFA, ang dami talagang trabaho dito kasi minamadali lahat ng mga projects nila para may open na sa public yung Qatar. Kasi nung time na yon, World Cup kasi yon. So, lahat ng mga projects like Stadio, Metro, every like hotels and all, lahat yun minamadali before FIFA. That is 2022. In 2022 kasi yung FIFA noon. So, ngayon sa time na to, walang magandang may offer na trabaho dito sa Qatar. Ni ultimo yung mga matataas na yung mga sahod. Makahanap man sila ngayon ng trabaho, hindi na gano'n yung sahod nila tulad compared nung mga sahod nila before. So, I suggest, and it's the best option is to look for an agency in the Philippines. Kasi risky nga. Pag nagpunta ka dito ng may freelance visa ka, naghanap ka ng trabaho, ilang buwan, ang dami mo nang magagastos, nakagastos ka na ng freelance visa mo, tapos syempre expenses mo pa dito. Hindi naman din biro ang mga expenses dito sa Qatar. So, kung ilang buwan kang hindi makahanap ng trabaho, it's sobrang hirap talaga. So, it's better for you to find and look for job offer here in Qatar. To be honest, marami din namang trabaho na ino-offer, pero more on oil and gas. Ngayon is more oil and gas ang mga ino-offer na trabaho dito ngayon sa Qatar. And naghahanap sila ng mga tao sa Pilipinas. I saw in EPAMS na ang dami nilang hinahire ngayon papunta ng Qatar. So, ito, ifa-flash ko dito sa screen yung mga jobs na requirement ngayon dito sa Qatar through EPAM. So, you just try it para makapunta kayo dito. So, I don't want to elaborate more kung paano nga ba na-acquire yung freelance visa because it's too complicated. So, maybe if you guys wanted to know more about acquiring a freelance visa para makapaghanap ng trabaho dito sa Qatar, just comment down below para ma-discuss ko sa inyo. And para maging aware lang kayo kung ano yung mga steps and magkano yung magagastos para makakuha ng freelance visa. Kasi hindi biro din ang freelance visa. So, if you're interested in that topic, please let me know and comment in the section below. So, I think that's it for this vlog. I hope you get something from me. So, that's it guys for this vlog. Thank you for reaching this part of this vlog. And we'll see you on the next vlog. Bye!